nga po pala si Janelle Soria at ito po ang aking video lesson sa multi-grade level. Magandang araw grade 1 at grade 2. Ako nga pala si Teacher Janelle, ang guro nyo sa araw na ito. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Pilipino. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay maaari ba kayong tumayo muna para sa ating maikling panalangin? Ama, maraming salamat po at nakarating kaming ligtas dito po sa aming paaralan. Naway gabayan niyo po kaming lahat at bigyan kami ng katalinuhan. Ingatan mo po kaming parati, Ama. Ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta kayo mga bata? Kumain ba kayo ng agahan? Mabuti kung ganon. Ngayon, mga bata, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay may inihanda akong laro sa inyo. Ang mangyayari ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. Maliwanag ba mga bata? Ang larong ito ay paunahan magtaas ng kamay at kung sino ang mas maraming tamang sagot ay yun ang mananalo. Ang tawag sa laro na ito ay hulaan mo. Naiintindihan nyo ba mga bata? Tutukuyin nyo ang mga larawan na ito kung tao ba siya, bagay, hayop, pook o pangyayari. Handa na ba ang lahat? Okay, ito ang unang larawan. Yes, Kael, from grade 1. Tama, magaling. Ito ay bata. Ito naman ang pangalawang larawan. Yes, Angeline, from grade 2. Tama, ito ay palaruan. Magaling. Ito naman ang pangatlong larawan. Ano ang nakikita nyo? Yes, grade 2. Oh, Joseph. Mahusay, ito ay isang kotse. Ito naman ang pang-apat na larawan. Yes, Josephine, grade 1. Mahusay, ito ay isang pusa. At ito naman ang panghuling larawan. Yes, grade 2. Carla. Very good. Ito ay birthday o kaarawan. Magagaling mga bata. Napakuhusay nyo dahil nasagot nyo ang aking pinahuhulaan. Ang ginawa natin ito ay may kinalaman sa ating bagong pag-aaralan ngayon. Ito ay ang pangalan. Alam ko grade 2, pinag-aralan na natin ito kahapon. Pero gusto kong magbalik-aral sa inyo ito at may matutunan kayo kasabay ng ating mga kapatid sa grade 1. Paliwanag ba mga bata? Okay, ano nga ba ang pangalan? Yes, Ayesha from grade 2. Alam ko na marunong ka nang magbasa. Pakibasa nga. Palakpakan nga natin siya. Mahusay. So, ang pangalan, ito ay tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng tao. Yes, grade 1. Yes, Joseph. Mahusay. Yes, sa grade 2 naman tayo. Magaling. So, lahat ng sinabi nyo ay tama. Ang nanay, ang tatay, ate at kuya ay halimbawa ng pangalang pangtao.
Ngayon mga bata, magbigay naman kayo ng ngalan ng mga bagay. Yes, Trisha, from grade 1. Mahusay. O, sa grade 2 naman. Magaling. So, lahat ng mga bagay na sinabi nyo ay tama. Katulad ng bag, lapis, pambura, pisara, relo, ay mga halimbawa ng pangalang bagay. Maliwanag ba mga bata? Okay, magbigay naman kayo ng pangalan ng mga hayop. Yes, Gabriel, grade 2. Very good. So, lahat ng mga hayop na sinabi nyo ay tama. Ito ay mga halimbawa ng pangalang hayop. Naintindihan pa ba mga bata? Ngayon, magbigay naman kayo ng mga pangyayari. Halimbawa, kaarawan or birthday. Ano pa nga yung mga pangyayari? Yes, Gabriel, from grade 2. Mahusay. Ang kasal ay isang halimbawa ng pangyayari. O sa grade 1 naman tayo. Anong pangyayari ang naaalala nyo mga bata? Magaling. Ang araw ng Pasko. Ito ay halimbawa ng mga pangyayari. Ngayon naman mga bata, magbigay naman kayo ng pook o lugar na halimbawa. Yes, Shireen, sa grade 2. Magaling, Maynila. Nakapunta ka na ba dito anak? Mahusay. Sana sinama mo si teacher. So sa grade 1 naman, anong lugar ang inyong napuntahan? Magaling, ilog. So, yun din ay isang halimbawa ng pook o lugar. Naiintindihan nyo pa ba si teacher, mga bata? Magaling. Ang pangalan ay may dalawang pangunahing uri. Ito ay nauukol sa kaurian ng pagpapangalan ng bagay, tao, hayop, pook at pangyayari. Ito ay maaaring pambalana o pantangi. So, ano nga ba ang pantangi? Yes, Charles. Pakibasa nga po yung pantangi. Mahusay. Palakpakan nga natin si Charles. Magaling. So, ang pantangi, ito ay pangalan ng tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ito ang mga halimbawa. Kung mapapansin nyo, ang mga salitang yan ay nagsisimula sa malaking titik. So, ang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Nauunawaan ba mga bata? Magaling. Magbigay nga kayo ng pangalang pantangi. Yes, Camille, sa grade 2. Magaling, Binibining Ana. So, siya ay halimbawa ng pangalang pantangi. Magbigay naman kayo ng mga pangalan na nagsisimula sa malaking letra na halimbawa ng bagay. Yes, Aison, from grade 1. Very good. So, ang Samsung ay halimbawa ng bagay na may tiyak na pangalan ng bagay. Naiintindihan ba ang halimbawa ni teacher? Ano naman ang pambalana? Yes, princess. Sa grade 1 naman tayo. Mahusay. Bigyan nga natin siya ng palakpak. So, ang pambalana, ito ay tumutukoy sa karaniwang pangalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ito ang mga halimbawa nito. So, kung mapapansin nyo, mga bata,
Ito ay nagsisimula sa maliit na letra o maliit na titik ng mga alpabeto. Naiintindihan ba mga bata ang aking tinuro ngayong araw? Kung ganon, maglabas nga kayo ng inyong mga papel at lapis. So, para sa grade 1, ito ang gagawin. Pakigaya nga sa inyong mga papel ito. At ito naman ang gagayahin ng ating mga kuya at ate mula sa grade 2. Ready na ba ang lahat? Okay, so ito ang unang salita. Ano nga ito? Pakibasa nga ng malakas. Mahusay, paaralan. So, lalagay nyo lang kung saan siya nakahanay. Naman ang pangalawang salita. Pakibasa nga. Suklay, pagpagaling. So, ilalagay nyo lang kung saan siya nakahanay. Para sa grade 1, ito ba ay tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari? Ilalagay nyo lang siya. Para sa ating mga kuya at ate, sa grade 2, ilalagay nyo naman kung saan nakahanay ang suklay. Kung ito ba ay pantangi o pambala na. Ito naman ang pangatlo. Ibasa nga ng malakas. Magagaling. Ito ay karanglan kung saan tayo naninirahan. Naisulat na ba mga bata? Pakibasa nga ng malakas. Aso. Sino ang may alagang aso sa inyo? Magaling. So, alagaan nyo mabuti ang inyong mga alaga. So, pakisulat na kung saan siya nakahanay. Pakibasa nga ng malakas. Magaling. Ito ay araw ng mga puso. Ano kaya yun? O, ilagay nyo sa papel. Huwag nyo sasabihin mga bata. Okay, tapos na ba ang lahat? Kung ganon, pakipasa paharap ang inyong mga papel. Tandaan na ang pangalan ay bahagi ng isang pananalita o pangalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. At tatandaan nyo rin na may dalawang uri ang pangalan. Ito ay ang pambala na at ang pantangi. Nauunawaan ba mga bata? Mahusay. Para sa inyong mga gawain, para sa unang baitang, isulat sa ibaba kung saang pangkat kabilang ang bawat salita. At para naman sa ikalawang baitang, salungguhitan ang mga pangalang ginamit sa pangungusap. Tapos na ba ang lahat? Okay, pakipasa na kay teacher ang inyong mga nagawa. Ngayon, ilabas nyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Para sa grade 1, o unang baitang, gumupit ng larawan ng tao o bagay na mayroong pangalan at idikit ito sa inyong kwaderno. Maliwanag ba grade 1? Okay, kopyahin nyo na mga bata. Naman sa ikalawang baitang, magbigay ng 10 halimbawa ng pangalang pantangi at pangalang pambala na. Isulat din ito sa inyong kwaderno. Naiintindihan ba mga ate at kuya? Okay, kopyahin nyo na ang inyong mga takdang aralin. Hanggang sa muli, paalam!